Mapagpalang araw po. Sana po suportahan ninyo ang aking channel. Para po sa mga donation eto GCash number 092984676699. Para makapag-unlock pa tayo ng mga kabanata. Ang malayang makapangyarihan. Kabanata 621 hanggang Kabanata 630. Kabanata 621. Sinusubukan ng mga tao sa site na pigilan ang kanilang galit, ngunit wala silang magawa. Gayunpaman, walang pakialam si Thomas at mahinahong sinabi, nang sinabi kong tutulungan kita na makakuha ng buong refund, sigurado akong gagawin ko ito. Hindi mahalaga kung mayroong anumang ebidensya o wala. Nasa iyo ang aking salita at babalikan mo ang iyong refund. Tinitigan ni Raymond si Thomas na parang tulala. Wow, why? Sa palagay mo ba ay isang uri ka ng isang dakilang Diyos? Bago pa man mawala ang kanyang mga salita, dahan-daang lumapit sa kanila ang isang silver BMW at huminto sa gilid ng kalsada. Pagkatapos, lumabas sa kotse ang isang matandang Ginoo. Nang lumitaw ang taong ito sa harap ng lahat, sabay na nabigla sina Raymond at Mr. McCain. Nagmamadaling itinapon ng dalawa ang upos ng sigarilyo at magalang na tumayo. Ang taong ito ay eksaktong si Liam Quinn, ang Deputy Director ng Stellar Jewelers para sa sangay ng Southland District. Ginoo. Quinn, bakit ka nandito? Magalang na tanong ni Raymond. Liam Quinn maintained his composure while walking towards them. Sabi niya habang naglalakad, nabalitaan kong ginagamit ng bagong bukas na branch na ito ang reputasyon ng ating Stellar Jewelers para lokohin ang mga tao ng kanilang pera. Kaya nga ako pumupunta dito para tingnan. Natatawang sabi ni Raymond, aba, huwag kang mag-alala, Mr. Quinn. Inimbestigahan ko na ang katotohanan. Hindi naman kasi nadudumihan ang tindahan namin. Sa halip, sinusubukan tayong lokohin ng mga hindi sopistikadong taong ito. Iniisip nila na kami ay isang bagong bukas na tindahan, at binubuli nila kami sa pamamagitan ng paghingi ng mga refund gamit ang mga pekeng produkto at pekeng mga invoice. Aba, nakakatuwa lang sila. Idinagdag ni Mr. McCain, oo, ang mga bastard na ito ay sadyang mapot. Mr. Quinn, kaya naming hawakan ang isyo dito. Makakabalik ka lang ng maaga ngayon. Baka masyadong maangin ang panahon ngayon at baka sipon ka. Sige, tumanggo si Mr. Quinn at ibinalik ang tingin kay Thomas. Bagamat hindi nagsasalita ang dalawa, nagkaroon sila ng tacit understanding sa isa't isa. Noong nasa Milan pa siya, nasaksihan na ni G. Quinn ang mga kakayahan ni Thomas. Isa siya sa mga nangungunang eksperto sa mundo sa mga tuntunin ng mga kasanayang medikal, kasanayang diplomatiko, bilang karagdagan sa kanyang mataas na kalibre at kaalaman. Iyon mismo ang dahilan kung bakit si Thomas ay tinitingala ng matandang ginang. Pagkatapos ay pinahintulutan si Thomas na makapasok sa lupon ng mga direktor at makuha ang kanyang 30% na pagbabahagi. Sa Stellar Jewelers, hawak ni Thomas ang pangalawang pinakamataas na posisyon sa Board of Directors, na inilagay ang sarili sa ibaba lamang ng may-ari. Kung ibinunyag ni Thomas ang kanyang pagkakakilanlan, maaaring mapatalsik sina Mr. McCain at Raymond sa ilang minuto. Gayunpaman, ayaw ni Thomas na gawin ito sa kanyang sarili. Sa halip, dinala niya si Mr. Quinn, at ipinakita nito na ayaw ilantad ni Thomas ang kanyang pagkakakilanlan. Si Mr. Quinn, na nabuhay ng mahaba at komportableng buhay ay natural na hindi ilantad ang pagkakakilanlan ni Thomas. Sa pamamagitan ng paghawak ng kanyang mga kamay sa kanyang likod. Mahina niyang tinanong, Raymond, sinabi mo lang ba na ang mga taong ito ay nagdadala ng mga pekeng produkto para sa refund? Pinagpawisan si Raymond. Oo, ang mga kalakal ay peke, ngunit, itinaas ni Mr. Quinn ang kanyang kamay at sinenyasan siyang tumigil sa pagsasalita, dahil peke ang mga paninda, mag-issue na lang ng refund para sa mga taong ito. Ano, Mr. McCain at Raymond ay tulala, bakit namin ibinabalik ang kanilang mga pekeng kalakal? Sinabi ni G.
McCain, Mr. Queen, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Bagamat peke ang mga kalakal, ang kanilang mga invoice at resibo ay pawang peke, ibig sabihin, ang mga kalakal ay hindi binili sa amin. Sa anong batayan kailangan nating mag-issue ng refund? Mr. Queen, walang hahawak ng mga ganyang kaso. Kumunat ang noo ni Mr. Queen sa kanya at sumigaw, "How dare you? Kailan ka pa nasa posisyon para sabihin sa akin kung ano ang gagawin?" Sa pagsaway, natakot si Mr. McCain at lumuhad, "Mr. Queen, ito ay isang dulas ng aking dila. Pakiusap huwag kang magalit. O, paano namin mapapanatili ang isang tulad mo na hindi marunong rumspeto sa mga nakatataas sa Stellar Jewelers?" Hinawakan ni G. Queen ang kanyang balbas at sinabi ang isang bagay na nakakagulat sa harap ng lahat ng naruroon sa eksena. "Ibinabalita ko na aalisin ko ang lahat ng tungkulin ni Mr. McCain. Mula ngayon, wala kang kinalaman sa Stellar Jewelers. Maaari kang pumunta sa pananalapi upang kunin ang iyong kabayaran at mawala." Ang mukha ni Mr. McCain ay naging kasing putla ng isang multo. Awkward niyang inangat ang ulo niya at tumingin kay Mr. Queen. "Totoo ba talaga ito? Nawawalan ba ako ng trabaho dahil sa isang bagay na mali? Ano ba talaga ang nasa isip ni Mr. Queen?" Kabanata 622. Mabilis na hinayla ni Mr. McCain ang manggas ni Raymond para hilingin sa kanya na magsalita para sa kanya. Hindi maintindihan ni Raymond ang nangyayari. Inisip na lang niya na saglit lang nagalit si Liam, kaya naman binigyan niya ng ganoong kabigat na parusa. Ngumiti siya at sinabing, "Mr. Queen, sa totoo lang, pero bago pa man siya matapos magsalita ay agad siyang pinutol ni Liam. Raymond Dunkley, Ano ito, Mr. Queen? Ikaw ang direktor ng departamento ng Stellar Jewelers sa Southland District. Ngunit nagpakita ka ng paboritismo noong ginamit mo ang iyong mga tauhan, at hinayaan mo siyang manghiya at lumaban sa aming superior. Ikaw ay isang bastardo. Hindi mo kayang pamahalaan ang iyong mga nasasakupan, at ikaw ay tinanggal din. Ngayon, tatanggalin kita sa iyong posisyon bilang direktor ng departamento. Sumama ka sa kanya sa Finance Department, kunin mo ang pera mo, at umalis ka na." Ano? Hindi alam ni Raymond kung ano ang dapat niyang sabihin. Iba siya kay Mr. McCain. Sa karamihan, si Mr. McCain ay manager lang ng isang branch. Kahit sinong tao ay maaaring pumalit sa kanya. Sa totoo lang, nakuha lang niya ang kanyang posisyon bilang manager dahil tiyuhin niya si Raymond. Umalis man siya ay ayos lang si Raymond. Hindi ito nakaapekto sa kanya. Pero iba para kay Raymond. Siya ay isang opisyal, tamang empleyado ng Stellar Jewelers. Mayroon siyang posisyon doon, at nagtrabaho siya ng higit sa 20 taon bago niya nakuha ang kanyang posisyon. Maliban kung siya ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali, ang kumpanya ay hindi kaagad natatanggalin sa kanya. Ngunit anong nangyari? Dahil lang umahan ang pamangkin niya sa lalaking iyon, at pati ang posisyon niya ay kinuha sa kanya. Basura lang yon. Galit ba o pipi si Mr. Queen? Bakit may ginawa siyang katangahan? Galit na galit si Raymond. Sumigaw siya, "Liam Queen, huwag kang samobra. Ako ay isang direktor ng departamento. Kung gusto mo akong tanggalin, dapat kang makatanggap ng pag-aproba mula sa lupon ng mga direktor mula sa punong tanggapan bago mo ako mapaalis. Anong karapatan mong paalisin ako? Headquarters, ha?" Napangiti si Liam. Tumawag siya at nilagay ito sa hands-free. Sabi niya, "Ako si Liam Queen, Vice Chairman ng branch sa Southland District. Gusto kong hilingin na tanggalin si Department Director Raymond." Tumawa si Raymond. "Liam Queen, anong nilalaro mo? Wala naman akong ginawang masama. Sa tingin mo ba tatanggalin ako ng headquarters? At saka, wala ka ring mga opisyal na dokumento, at gusto mo akong tanggalin sa ilang mga salita. Sa tingin mo ba ikaw ang may-ari ng Stellar Jewelers? Liam Queen, naging tanga ka talaga pagtanda mo.
Nang matapos siyang magsalita, isang boses ang dumating sa telepono, at nagbigay ito ng okay sa hiling ni Liam. Naaprubahan na ang iyong kahilingan. Si Raymond Dunkley ay agad naming tatanggalin sa kanyang posisyon bilang direktor ng departamento at hindi na siya muling kukuha. Sa isang iglap ay namutla ang mukha ni Raymond. Imposible. Imposible iyan. Kahit anong mangyari, hindi niya maisip kung bakit papayag ang headquarters sa walang katotohanang kahilingan ni Liam. Ito ay hindi magkaroon ng kahulugan. Ngunit ang problema ay sumang-ayon dito ang punong tanggapan. Tanong ni Liam, narinig mo ba? Pumunta ka at kunin mo ang pera mo sa finance department at mawala ka kasama ng pamangkin mo. Sa sobrang galit ni Raymond ay nagngangalit siya. Tinuro niya si Liam. Inilagay mo ako sa likod ko. Papatayin kita. Sa sandaling gusto siyang salakayin ni Raymond, gumalaw si Thomas sa isang iglap at sinipa ang tiyan ni Raymond, na pinalipad siya ng mahigit 3 metro ang layo. Nagdulot siya ng pagkabasag ng ilang piraso ng salamin. Umiling si Thomas. Sup. Naalala ko na may nagsabi sa akin na hindi ako makakabayad kapag nabasag ko ang kahit isang baso. Thank goodness hindi ako ang nakabasag nito, masyadong mahal. Sa sobrang sakit ni Raymond ay napaungol siya. Patuloy ni Thomas, sinabi ko na sa iyo noon na dahil nag-request ako ng reimbursement, makukuha ko talaga. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Ano? Mabilis na natauhan si Raymond, at tumangala siya para titigan si Thomas. Siya ay nagtrabaho sa bilog ng negosyo sa loob ng maraming taon, at siya ay isang napakatusong tao. Masyadong kakaiba ang nangyari ngayon, at ang pinakapambihirang bagay ay tila alam na ni Thomas na mangyayari ito sa simula pa lang. Kabanata 623. Ang lahat ay nasa kanyang kontrol. Tanong ni Raymond, sino ka lang? Ako si Thomas Mayo. Ako ay normal na tao na nagtatanggol sa aking mga karapatan. Thomas Mayo. Sinubukan ni Raymond na alalahanin kung sino siya, at biglang, nanlaki ang mga mata niya. Nakita niyang pamilyar ang pangalan ngunit alien din. Bilang isang direktor ng departamento, nakatanggap siya ng isang abiso kamakailan, at pangunahing nakasaad na mayroong pagbabago sa mga posisyon sa Stellar Jewelers. Ang may-ari ng pamilya ay binago mula sa matandang babae hanggang sa panganay na anak. Mayroon ding ilang mga postscript sa paunawa na nagsasaad na ang isang lalaking nagngangalang Thomas Mayo ay sumali sa lupon ng mga direktor na may pagbubukod sa mga patakaran at nakakuha ng 30% ng mga bahagi ng kumpanya. Thomas Mayo. Ito ang lalaki, Thomas Mayo. Kailan lang niya narinig ang pangalan niya, pero hindi niya ito nakita ng personal, kaya naman hindi makilala ni Raymond si Thomas. Siyempre, hindi niya inaasahan na magiging ganito siya kamalas. Nakipagtulungan siya sa kanyang pamangkin upang manloko ng mga tao, ngunit nauwi sa panloloko sa biyenan ni Thomas. Ito ang pangalawang pinakamalaking shareholder sa kumpanya. Kung nasaktan niya ang lalaking ito, maaari siyang matanggal sa trabaho anumang oras. Kaya naman hindi na siya nagtaka kung bakit gagawin ni Liam ang lahat para tanggalin siya at kung bakit walang pagdadalawang isip na pumayag ang headquarters sa kahilingan ni Liam. Sinaktan niya ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Paano siya umaasa na mananatili pa rin siya? Gustong umiyak ni Raymond. Siya ay nanloloko ng iba, ngunit sa huli, siya ay natalo. Kung masunurin niyang ibinalik ang babae sa simula, hindi sana siya mapupunta sa ganitong estado. Nawalan pa siya ng trabaho ngayon. Nakuha lamang niya ang kanyang kasalukuyang posisyon pagkatapos ng higit sa 20 taon na pagsusumikap, ngunit bago siya makakuha ng anumang pera, nawala ang lahat sa kanya. Mahirap lang ang buhay niya. Nang naunawaan niya ang katotohanan, umiyak si Raymond. Si Mr. McCain ay naliligaw. Hindi niya kilala kung sino si Thomas, at hindi pa niya narinig ang tungkol sa lalaki noon. Natural, hindi niya maintindihan kung bakit umiiyak ang kanyang tiyuhin. Hindi sila pinansin ni Liam at inutusan ang secretary ng branch. Agad na abisuhan ang departamento ng pananalapi upang mabayaran ang mga ginoo at kababaihan. Huwag palampasin ang kahit isang sentimo.
Naiintindihan. Mabilis na umalis ang sekretarya. Pagkatapos, malakas na palakpakan ang umalangaw-ngaw sa silid. Napangiti ang lahat. Ngayon, sa wakas ay nakahanap na sila ng solusyon sa problema. Pinuri ng lahat si Liam sa pagiging tunay na makatarungan. Samantala, tahimik lang na pinagmamasdan ni Liam si Thomas. Ang lahat ng ginawa niya ay batay sa kalooban ni Thomas, wala nang iba. Ngunit hindi pa natatapos ang usapin. Tinanong ni Thomas si Felicia, "Nay, dala mo ba ang martilyo?" "Ah, oo." Inilabas ni Felicia ang martilyo. "Thomas, bakit gusto mong dalhin ko ito?" Umubo si Thomas at itinuro ang sanga. "Sirain mo yan, ano? Sirain mo yan. Tama iyan. Isa itong tindahan na nanloloko sa mga customer nito. Dapat mong basagin ito. Hindi yun nararapat, hindi ba?" Hinawakan ni Felicia ang martilyo ngunit hindi ito ng ahas na kumilos. Hindi ito biro. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa Stellar Jewelers dito. Kung sinira niya ang kanilang tindahan, maaari nilang aidmande siya, at hindi siya makakabayad. Gayunpaman, kahit siya ang vice chairman, hindi ito tinutulan ni Liam. Sa halip, sinuportahan niya ito sa pagsasabing, tama ang tao. Binibigyang diin ng Stellar Jewelers ang pagtitiwala. Ikinalulungkot namin na may nangyaring ganito. Dapat nating sirain ito. Hindi dapat umiral ang ganitong klaseng tindahan. Kaya naman pwede mong sirain kung gusto mo. Hindi mo kailangang managot sa mga pagkalugi. Sa salita ni Liam, naging confident ang lahat. 2 araw nang pinipigilan ni Felicia ang kanyang galit. Sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataong ilabas ang kanyang galit, at sinimulan niyang durugan ang tindahan. Basagin. Nabasag ng martilyo ni Felicia ang baso sa counter, at mas gamaan ang pakiramdam niya. Nakakamangha ang pakiramdam nito. Kabanata 624. Bilang isang masonereng may bahay, si Felicia Musk ay hindi pa nasiyahan sa gayong karanasan noon. Ngunit ngayon, ang karanasang ito ay lubos na nagpasigla sa kanyang espiritu. Itinulak ang martilyo na parang nagmula sa Diyos ng digmaan, galit na galit niyang pinalo ang counter, inilabas ang lahat ng kanyang pagkabigo. Natakot si Emma na hindi sinasadyang masaktan ng kanyang ina ang kanyang sarili, kaya nagmadali siyang sumulong at sinabihan siyang magpahinga. Tumayo si Thomas, nakangiti. Lumapit si Liam Quinn at tumabi kay Thomas. Mahina niyang sinabi, "Mister. Ang punong tanggapan ng Mayo, Milan ay nagpasya na palawakin sa Southland District upang palakasin ang tatak. Malapit nang dumating ang may-ari ng personal. Umaasa ako na makakapagbigay ka ng ilang mungkahi para sa layout ng Stellar Jewelers sa Southland District pagdating ng panahon." Mahinang sagot ni Thomas, "Naiintindihan ko. Tutulungan ko siya kapag nandito siya. Nagpapasalamat ako sa iyo ng maaga sa ngalan ng may-ari. Lahat tayo ay pamilya dito. Hindi na kailangang maging magalang." Nakuha ni Felicia ang kanyang reimbursement pagkatapos niyang martilyo at umalis na may kontentong puso. Isang ngiti ang nakaukit sa kanyang mukha sa buong paglalakbay niya pauwi. Nakakatuwa talaga ang nangyari ngayon. Thomas, bakit sigurado ka na talagang ibabalik sa atin ng kabilang partido? Dahil ang Stellar Jewelers ay isang malaking tatak sa isang pang-internasyonal na sukat. Dagdag pa, naghahanda din silang palawakin sa bansa. Sa panahon ng kritikal na panahon na ito, talagang hindi nila kayang magkaroon ng anumang mga kaso na may kaugnayan sa pandaraya. Sa makatuwid, hindi maiiwasang bayaran kanila. Ang kanyang paliwanag ay makatwiran. Ngunit sa katunayan, normal para sa isang malaking negosyo na hindi unahin ang serbisyo sa customer kapag ang kanilang negosyo ay umunlad. Ngunit kung hindi dahil sa espesyal na pagkakakilanlan ni Thomas, wala silang maibabalik kahit isang sentimo ngayon. Matapos pauwiin ang kanyang biyenan at asawa, nakatanggap si Thomas ng tawag tungkol sa trabaho at nagmamadaling umalis. Sa opisina ng chairman sa Shalom Technology ay may meeting room. At doon ay higit sa 10 haligi ng kumpanya, ngunit ang mga executive ng Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment ay naruroon din.
Ang agenda para sa araw na ito ay disaster relief. Nagkaroon ng sunog sa Forest Park kahapon, nasamayre sa malaking bahagi ng parke at nasugatan din ang malaking bilang ng mga manggagawa. Ang gawaing pagpapanumbalik at paggamot sa mga nasugatan ay nangangailangan ng kontribusyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Bilang nangungunang negosyo ng Southland District, walang dahilan ang Shalom Technology at Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment para hindi lumahok. Nagkaroon sila ng obligasyon na tulungan ang gobyerno sa bagay na ito. At kung ito ay hahawakan ng hindi maganda, ang negosyo ay haharap sa pressure mula sa iba't ibang aspeto. Kaya naman, ipinatawag ni Thomas ang lahat ng mga senior executive para sa isang pulong tungkol sa isyong ito. Ben Caspian, ang pangkalahatang tagapamahala ng Shalom Technology. Una sa lahat, tiyak na kailangan nating magbigay ng donasyon. Ang ating kumpanya ay dapat mangolekta ng mga pondo sa lalong madaling panahon at i-donate ang mga ito sa gobyerno upang ipahayag ang ating sinseridad. Tumanggaw si Thomas at itinaas ang isang daliri. Mag-donate ng $1 bilyong. Ang $1 bilyong ay talagang hindi isang maliit na halaga. Nag-donate si Thomas ng malaking halaga ng pera bilang kanyang responsibilidad bilang nangunguna sa negosyo. Sa paniniwalang malaki ang maitutulong nito sa pagpapanumbalik at paggamot sa mga nasugatan. Nagpatuloy si Ben. Bukod sa donasyon, nakagawa din ang Shalom Technology ng mga bagong kagamitan sa rehabilitasyon na makakatulong sa mga biktima na makabangon. Magagamit na ito ngayon sa merkado sa presyo ng gastos. Ito ay isang mahusay na gawa ng kawang-gawa. Pumayag din si Thomas sa mungkahi ni Ben. Pagkatapos ng pagpupulong, agad niyang inilagay ang mga kagamitan sa rehabilitasyon sa merkado sa halaga ng halaga. Sa kabilang banda, sinabi ni Ana Caspian, ang direktor ng Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment. Bukod sa donasyon ng Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment, iminumungkahi ko na mag-imbita tayo ng ilang kilalang mga bituin sa pelikula at mga awit na mag-collaborate sa isang pelikula. At ibibigay namin ang lahat ng kita ng benta mula sa takilya sa mga pondo para muling itayo ang Forest Park. Iyon din, ay isang napakagandang ideya. Pinahintulutan nito ang impluwensya ng Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment na lumawak, at kasabay nito, tumulong sa pagpapanumbalik ng kagubatan. Bukod dito, ito rin ay magpapataas ng pakiramdam ng responsibilidad at pakikilahok ng publiko. Sa pamamagitan ng panonood ng pelikula, masisiyahan ang publiko sa pelikula at makapagbigay ng tulong, na isang napakahusay na ideya. Kabanata 625. Ang tanong ay, sabi ni Thomas, ang paggawa ng pelikula ay nangangailangan ng oras at pagsisikap. Kung hihintayin natin na matapos ito, huli na, di ba? Ani Ana, rest assured, magdadagdag kami agad ng mga director at screenwriters para magtrabaho sa script writing. Kasabay nito, ang mga natapos na bahagi ay maaari ring i-film. Pagkatapos ay maaari naming i-compile at i-edit ang mga ito sa dulo. Bagaman ang ilang iba't ibang kalidad ay dapat asahan, hindi kami tumutuon sa nilalaman ngunit sa kung para saan ito. Kami ay dapat kumita ng mas maraming kaya namin mula dito para sa kapakanan ng kawang-gawa. Tumanggaw si Thomas. Sige, gawin natin ang paraan mo. Pagkatapos ng talakayan, lahat ay nagtungo sa kani-kanilang gawain. Inilunsad kaagad ng Shalom Technology ang kanilang bagong produkto sa rehabilitasyon, habang ang Scott's Remembrance Culture Arts Entertainment ay nagtrabaho sa script writing ng buong bilis. Tiniyak din nila na sasali rin ang mga kilalang aktor. Ang lahat ay umunlad sa napakalaking sukat. Ang isang operasyon ng ganoong sukat ay hindi mapigilan ang anumang alingaw mula sa pagkalat. Sa lalong madaling panahon, lahat sa Southland District ay nabighani sa kung ano ang ginagawa ng Shalom Technology at Scott's Remembrance Culture Arts Entertainment at pinuri ang kanilang mga aksyon. **** Sa mismong sandaling iyon, ang ilang mga partido ay hindi masyadong nasisiyahan. Downtown, Skyworld Enterprise Building, Director's Office.
Si Direk Hudson ay nanunood ng pag-unlad ni na Shalom at Scott sa kanyang upuan at tiyak na hindi nalulugod tungkol dito. Umupo si Ryan sa sofa, tahimik na nanonood ng balita. Ito ay isang pin drop na katahimikan. Hinampos ni Conley ang kanyang mesa sa galit. Sa tingin ba ni Thomas siya ay isang santo? Donasyon, kagamitan sa rehabilitasyon at maging ang paggawa ng pelikula. Diyos ko, ano siya? Ang Mesiyas. Binigyan siya ni Ryan ng isang mahinang ngiti. At the very least, ginagawa niya ito para sa kapakanan ng iba, isang bagay na praktikal at kapaki-pakinabang. Kung hindi ka masaya tungkol dito, maaari ka ring mag-donate. Nag-donate siya ng 1 billion, pwede kang mag-donate ng 2 or 3 billion din. Walang pumipigil sa iyo. Namula si Conley sa galit. Kung ito ay 6 na buwan na ang nakaraan, siya ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at umubo ng 3 bilyong halaga ng donasyon. Pero sa kasalukuyang kondisyon ng Skyworld Enterprise, huwag nating sabihing 3 bilyon, hindi man lang niya kayang mag-donate ng 300 milyon. Dahil ang kanilang negosyo ay bumaba na, ang Hegemony Entertainment ay hindi na gumana gaya ng dati. Kung hindi para suportahan ang isang malaking pamilya at magpasya na lumipat sa isang mas maliit na negosyo, hindi sila magiging ganoon katrabaho ngayon. Kahit na para sa isang kumpanyang kasing laki ng Skyworld Enterprise, ang mga mapagkukunan ay matagal nang nababanat at sa bilis na iyon, malapit na silang mabangkarote. Conley lashed out, sino ang kinakampihan mo? Inimbitahan kita dito para kalabanan si Thomas. Hindi para tapakan mo ako. Nanatiling hindi mapakali si Ryan at sinabing, kung hindi dahil kay Van Asia, sa tingin mo ba nandito pa rin ako sa tabi mo? Parehong hindi nasisiyahan ang magkapatid at tinatrato nila ang isa't isa ng may katulad na paghamak. Ngunit sa kabuuan, kailangan nila ang isa't isa. Ang awkward ng sitwasyon. Napatigil silang dalawa sa pag-uusap. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, bumantong hininga si Ryan at sinabing, para kay Van Asia, maisasakripisyo ko lang si Thomas, Forest Park at ang inosenteng publiko. Natawa si Conley sa pahayag na iyon. May naisip ka bang ideya para tapusin si Thomas? Tumanggaw si Ryan. Ang apoy sa oras na ito ay nagmamarka ng pagtatapos ni Thomas. Kung mas mataas siya ay umakyat, mas malaki ang pagkahulog. Bagong kagamitan. Shooting ng pelikula. Hehe, gusto kong magdusa siya ng kabuuang pagkatalo at hindi na muling tumayo. Kabanata 626. Ang bagong inilabas na kagamitan sa rehabilitasyon ng Shalom Technology ay naging hit sa merkado sa susunod na ilang araw. Ang malaking bilang ng mga nasugatan na miyembro ng pamilya ay nagmamadali sa mga tindahan na nagbebenta ng mga kagamitan upang tulungan ang pagbawi ng kanilang mga mahal sa buhay. Hindi lamang nag-donate ang Shalom Technology, nagbigay din sila sa publiko ng mga kinakailangang kagamitan. Ang balitang ito ay ginawa itong maraming balita at entertainment media at lubos na pinapurihan. Sa nakalipas na ilang araw, hindi lamang si Thomas ang yumako ng responsibilidad sa mga usapin sa pamamahala ng Southland District, siya rin ay sinusubaybayan ang pagganap ng Shalom Technology. Hindi man sila kumikita sa panahong ito, ngunit nagawa nilang palakihin ang kanilang reputasyon. Hindi maitatanggi na ang isang matagumpay na negosyo ay nangangailangan ng magandang reputasyon. Kapag naitatag na ito, lahat ng binuo ng Shalom Technology sa hinaharap ay matatanggap ng publiko. Habang pinag-uusapan nina Thomas at Ben ang kanilang mga susunod na hakbang sa opisina, pumasok ang receptionist at sinabing, Director Mayo, Manager Caspian. May isang taong nagngangalang Michael Edinger na nagsasabing siya ay mula sa Bureau of Industry and Commerce, na humihiling na makilala ang tao sa singilin. Ang koanihan ng industriya at komersyo. Para saan sila nandito? Tumayo si Ben. Pupunta ako para tingnan. Sinundan niya ang receptionist palabas. Ipinikit ni Thomas ang kanyang mga mata saglit, pagkatapos ay nagpa siya na sundan sila. Inimbitahan nila si Michael sa reception room at pinaghain siya ng tsaa habang si Ben naman ay nakaupo sa tapat niya.
Tahimik na nakaupo si Thomas sa isang maliit na silid sa tabi ng silid ng pagtanggap na espesyal na itinayo sa kanyang sarili upang marinig ang mga pag-uusap sa silid ng pagtanggap. Ang anumang pag-uusap na ginawa ay maririnig ng kasing linaw ng araw dito. Narinig niyang nagtanong si Ben sa mahinang tono, kabahagi ka ng pangkat ng pamamahala ng Bureau of Industry and Commerce. Ipinatong ni Makel ang kanyang binti sa stool habang humihigop ng tsaa. Pagkatapos ay dumura siya sa sahig. Diyos ko, at dito ko naisip na yumayabong ang Shalom Technology. Bakit ka naghahain ng napakasarap na tsaa para sa iyong mga bisita? Kumunot ang noo ni Ben, iniisip, medyo bastos ang lalaking ito, hindi ba? Ngunit hindi siya nang ahas na saktan siya. Rachel, magtimpla ka ng isa pang tasa ng mataas na kalidad na Earl Grey para sa ating bisita. Opo, Ginoo. Tumanggaw si Makel, mas ganon, ang isang malaking kumpanya ay dapat na hanggang sa kanyang mga pamantayan. Hindi pwedeng ganoon kakuripot. Pinigilan ni Ben ang kanyang galit at muling nagtanong. Maaari ko bang malaman kung ano ang iyong katayuan sa Bureau of Industry and Commerce? Sinaman ng tingin ni Makel si Ben. Pinaghihinalaan mo ba ako? Itaas ang iyong mga tainga at makinig ng mabuti. Si Easton Edinger, ang direktor ng Koanihan ng Industriya at Komersyo, ang aking pangatlong tiyuhin. So ano sa tingin mo ang posisyon ko? Nagdulot ito ng sakit sa ulo ni Ben. Huwag muna nating pag-isipan ang kanyang pagkakakilanlan sa ngayon, ngunit naisip ba niya na ang kanyang ikatlong tiyuhin bilang direktor ay naging isang malaking shot sa kanya? At the end of the day, wala pa siyang masasabi tungkol sa kanyang posisyon sa Bureau of Industry and Commerce. Handa na ang tsaa. Inilagay ng receptionist ang bagong brewed na Earl Grey sa harap ni Makel. Sumimsam siya, nasiyahan sa nakahain. Sa inasal niya, imposibleng galing siya sa Bureau of Industry and Commerce. Isa siyang ganap na gangster. Puno ng galit si Ben. Ngunit nagawa pa ring ngumiti at nagtanong. Nako. Maaari ko bang malaman kung ano ang utang namin sa kasiyahan ng iyong presensya ngayon? Sinabi ni Makel. Ang pinakabagong kagamitan ng iyong kumpanya ay napakahusay na nagbebenta kamakailan. Hindi ba? Hindi naman masama, narito ako ngayon upang tingnan ang iyong listahan ng produksyon upang makita kung sinasadya mong taasan ang presyo at kumita sa harap ng kalamidad. Nang marinig iyo. Hindi na napigilan ni Ben ang kanyang galit. Ang mga kagamitan ng aming Shalom Technology ay naibenta sa presyo nito. Hindi lang kami nakinabang dito, kami naman, nagbayad ng marketing at delivery fees. Kabanata 627. Sinasabi mo nagtaas tayo ng presyo at sadyang sinamantala ang publiko. Hindi ba't medyo sobra na? Makel smacked his lips. Oh what made you so furious? Kung hindi mo ginawa hindi ka dapat mag-abala. Bakit ka ba nagagalit sa sinabi ko? Hindi kaya nataman ako. Puro kalokohan lang. Si Ben ay palaging isang maginoo sa buong buhay niya, wala siyang paraan upang mahawakan ang gayong hamak. Naasar siya ng hindi masabi. Nagpatuloy si Makel. Hindi lang hindi ka kumita. Pero kailangan mo pa ring magbayad para sa marketing at delivery. Hey, may maniniwala ba sa iyo? Walang mabait na negosyante sa mundong ito. Kung gayon, bakit hindi mo ako paliwanagan kung ano ang mga benepisyong makukuha natin sa paggawa nito? Sa pamamagitan ng pagbabayad sa merkado at paghahatid ng produkto. Mangyaring sabihin mo, ano ang inaasahan niyang magiging tugon? Ang Shalom Technology ay malinaw na gumagawa ng gawaing kawang-gawa at sa parehong oras ay nakakuha ng reputasyon. Maaliwalas ng araw. Ngunit ang ilang mga bagay ay mas mahusay na iwanang hindi sinasabi, baka ang mga tao ay may inis tungkol dito. Sabay balisa at galit si Ben. Galit na galit siya sa hamak na ito. At gayon paman, wala siyang magawa para ilabas ito. Hindi man lang naabala si Makel, kumatok siya sa mesa at sinabing, bilisan mo, dalhin mo sa akin ang production list. Kung inosente ka, bakit hindi mo patunayan? Sa ngayon, iyon lang ang lohikal na sinabi niya.
Inutusan ni Ben ang kanyang mga manggagawa na dalhin ang lahat ng mga listahan ng produksyon at inilagay ito sa harap ni Mikel. Napatingin si Mikel. Ngunit sa katunayan, talagang hindi naintindihan ni Mikel ang listahan ng isang matangkad. Kitang-kita sa kanyang mapaglarong tingin, nagkukunwaring naiintindihan at tinitingnang mabuti ang listahan. Kahit na ang propesyonal ay kukuha ng ilang oras upang maunawaan ang isang detalyadong listahan. Paano maiintindihan ng lalaking ito na dumaan lang sa kanila? Hindi na nakapagtataka na halos himatayan siya sa mga sumunod na sinabi dahil sa galit. Nanginginig ang mga paa niya. Oy, may problema sa listahan mo. Para lamang sa mga materyales na ito at sa gastos sa paggawa, ang kabuuan ay dapat na humigit kumulang $100 para sa isang piraso ng kagamitan. Anong mabuting bata? Ang presyo ng pagbebenta para sa kagamitang ito ay $528 noong inilabas mo ito. Ito ba ang tawag mo, hindi kumikita pero kailangan magbayad para sa marketing at delivery? Kayong mga taga Shalom Technology ay napakasama. Aalis na sana si Ben kung ibang tao ang kaharap niya. Ano bang pinagsasabi ng lalaking ito? Kung hindi mo naiintindihan ang listahan pagkatapos ay huwag subukang unawain ito. Naglakas loob pa siyang i-claim na ang halaga ay nasa $100. Kung gayon, bakit hindi siya mismo ang bumuo ng isa? Ang isang walang laman ay tiyak na makakagawa ng pinakamaraming ingay. Gaano siya kababa? Kinagat ni Ben ang kanyang mga ngipin at galit na sumagot, marahil hindi ka masyadong pamilyar sa listahan. Ang halaga ng mga materyales na ginamit ay hindi mura. Ginawa namin ang aming makakaya upang bawasan ang gastos sa paggawa sa minimum na $528. Sa totoo lang, wala kaming kinikita dito. Tama na yan. Hanggang kailan ka mag-aartista? Malisyosong sinabi ni Mikel, ang Shalom Technology ay nagbebenta ng mga produktong mababa ang kalidad sa mataas na presyo. Hindi ka lang nakakuha ng reputasyon. Ngunit sinamantala mo ang pagkakataong kumita ng pera ng sabay. Pinatay ang 2 ibon sa isang bato. Kung hindi dahil sa aking superior na katalinuhan at pamamahala upang malaman ito, natatakot ako na ang publiko ay naitago sa kadiliman. Ginagamit ngunit hindi alam, kahit na nagpapahayag ng pasasalamat sa kabilang partido. Ngayon, ang Shalom Technology ay kailangang mag-reimburse ng naaangkop. Alinsunod sa halagang iyong naibenta, kailangan mong bayaran ang pinakamataas na multa, 5 beses ang halaga. Gusto kong malaman ng lahat ang madilim na bahagi ng Shalom Technology at masira ang iyong reputasyon. Iyak nang iyak si Ben sa loob pero walang luhang lumalabas habang nilalamon lahat ng nag-aapoy ni. Ang galit. Ano ang nangyayari? Binaliwala niya ang halaga para sa kawang gawa. Hindi na sila magkakaroon ng reputasyon, para lamang pagmultahin at suran. Ganito na ba kahirap ang gumawa ng mabubuting gawa ngayon? Kahit na ang isang mabuting tao ay nakadama ng pagkabigo. Kabanata 628. Skyworld Enterprise, Opisina ng Direktor. Conley, hindi na makatiis pa, nagtanong. Kuya, gagana ba talaga ang plano mo? Nakangiting sabi ni Ryan, foolproof na plano, si Mikel mismo sobrang gaaman, walang hiya. Kung bibigyan ng pagkakataon, sisirain niya ang Shalom Technology inside out. At dahil kalaban nila ang lalaking iyon, swerte na lang nila iyon. Hindi maiiwasang magdusa sila sa mga multa at paninirang puri. Tanong ulit ni Conley. Kung si Mikel ay matako, paano kung suhulihan siya ng Shalom Technology? Tumawa ng malakas si Ryan. Ang tangalang na katulad mo ang nakakaisip ng ganyan, bribery. Kung ang Shalom Technology ay maglakas loob na gumawa ng ganoong aksyon, sila ay masentensyahan ng isa pang seryosong krimen, ang panunuhol. Sa oras na iyon, hindi na sila makakabawi. Mula sa walang problema hanggang sa pagharap sa isang malaking isyo. Medyo nagalit si Conley, paano siya naging tanga. Pero pagkatapos niyang marinig ang paliwanag ni Ryan, hindi na siya nagalit, bagkus, natuwa siya. Sa kung paano ang mga bagay sa kasalukuyan, ang Shalom Technology ay tiyak na babagsak. Nagpatuloy si Ryan. At saka,
May second plan ako sa kanila. Sa lalong madaling panahon, ang pangalawang pangkat ay papasok sa labanan. Ako, sa isang banda, curious kung ano ang isasagot ni Thomas. Nahaharap sa ganitong masalimuot na disenyo, pinaniniwalaan na ang Shalom Technology ay magsasara sa loob ng ilang araw. Si Ryan ay puno ng mga ideya, at makapangyarihan din. Kung ito ay alinman sa ibang ordinaryong kumpanya na may mga normal na empleyado, hindi nila magagawang harapin ang mga walang humpay na pag-atake. Kahit kay Ben, napakahirap. Binuksan niya ang kanyang notebook at nagpatuloy. Isantabi muna natin ang Shalom Technology at pag-usapan ang tungkol sa Remembrance Culture Arts Entertainment ni Scott. Sa pagkakataong ito, gusto kong sirain ang dalawang kumpanyang ito, na hindi pinapayagan si Thomas na makabawi. Tawa ng tawa si Conley. Kahanga-hanga, kahanga-hanga. Hindi ka ba mahilig mag-charity, Thomas? Sa pagkakataong ito kapag mas marami kang ginagawa. Mas maraming pagkakamali ang nakikita ko. Mas maraming sugat ang natamo ko. Gusto kong malaman mo na sa mundong ito, maaari kang maging kahit ano maliban sa isang mabuting Samaritano. Namutla naman si Ryan na nakatayo sa gilid. Kung hindi dahil kay Van Asia, hindi siya gagamit ng ganyang dirty trick para harapin si Thomas. Ang tanging magagawa niya ay humingi ng tawad sa kaibuturan ng kanyang puso. Ipinatong ni Conley ang kanyang mga kamay sa kanyang balikat. Kuya, huwag mong hilahin ang mahabang mukha. Alam ko kung ano ang nasa isip mo. Huwag masyadong mag-alala tungkol dito. Pagkatapos makitungo kay Thomas at tanggalin ang Shalom Technology at Scott's Remembrance Culture Arts Entertainment. Magdo-donate ako sa charity sa pangalan mo, umaasa na mapagan nito ang iyong pasanin sa pag-iisip. Tinulak siya ni Ryan. Hindi ko kailangan ang pagkukunwari mo, ang gusto ko lang ay balita ng Van Asia. Huwag na tayong maglokohan at ipagpatuloy ang pagpaplano laban sa Scott's Remembrance Culture Arts Entertainment. Asterisk 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 sa ibang lugar, sa reception room ng Shalom Technology. Mukhang namutla si Ben, hindi makadepensa sa sinabi ni Mikel. Bakit dapat parusahan ang isang tao sa paggawa ng mabuting gawa? Anong uri ng mundo ang ating ginagalawan? Samando si Mikel sa upuan. Itinaas ang kanyang paa. At inilagay ito sa conference table. Tinapik niya ang kanyang kamay sa isang ritmo at sinabing, "Stop the act. You are already of this age, and yet you're acting like you, Re Inosente. Anong kabutihan ang naidudulot nito sa iyo?" Sa sandaling ito nang tuluyang ilantad ni Mikel ang kanyang intensyon. He gave a wicked smile and said, "Let's cut to the chase. As you can see, I came here alone today." Bakit ganon? Napatulala si Ben. Ano ang ibig niyang sabihin? Dahan-daang sinabi ni Mikel, "Gusto kitang bigyan ng pagkakataon." Bagamat si Ben ay isang matuwid na tao, hindi ito nangangahulugan na siya ay ignorante. Sinabi sa kanya ng isang pangungusap na iyon ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa kanyang mga intensyon. Pumunta siya dito may hinihingi, may gusto. Lalo na ang isang hamak na tulad niya, na hindi gagawa ng anumang bagay na walang pakinabang sa kanya. Imposibleng ito lang ang pakay niya rito, pag-check sa production list. Sa madaling salita, may iba siyang motibo. Pera. Si Ben, isang matapat na lalaki, ay labis na nabalisa, ngunit nagkunwaring nalilito at nagtanong. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Kabanata 629. Naaliw si Mikel Edinger. Matanda, itigil mo na ang pagpapanggap. Maniwala ka na kaya kung isara ang kumpanya mo anumang oras. Walang sinabi si Ben. Hinampas ni Mikel ang mesa. Hindi na ako magsasayang ng hininga sa iyo. Kung gusto mong magpatuloy sa pagpapatakbo ng negosyo, magpatuloy sa pagbibenta ng mga produkto para kumita ng pera, at mapanatili ang magandang reputasyon, kakailanganin mong gumawa ng ilang mga himala. Bawasan ang $100 mula sa presyo ng gastos ng bawat bagong produkto na iyong ginawa. At sa bawat unit na iyong ibinebenta, kumukuha ako ng 60% ng kita. Naiintindihan mo ba?
Nakakabingi sa tenga ang mga salitang iyon. Hindi kailanman inasahan ni Ben na may ganoong scam sa Earth. Ibinebenta na nila ang mga bagong kagamitan sa isang presyo na ginagarantiyahan ang pagkawala para sa kapakanan ng kawang gawa at upang makakuha ng magandang reputasyon. Sa huli, gusto pa rin ni Makel na makakuha ng pera mula rito. At marami siyang gusto rito. Matapos putulin ang $100 mula sa presyo ng gastos, gusto pa niyang kunin ang 60% ng tubo para sa bawat unit. Masasabing kapag pumayag sila sa kanyang kahilingan, magiging malalim ang Shalom Technology. Ngunit maaari ba silang tumanggi? Hindi. Kung gagawin nila, ipapasara ni Makel ang kumpanya at sinisiraan ang kanilang pangalan, na nagsasabi na ang Shalom Technology ay nagbebenta ng mga produkto sa mataas na presyo at gumawa ng fraudulent charity. Sa oras na iyon, hindi lamang mawawalan ng pananalapi ang Shalom Technology, masisira rin ang reputasyon nito. Sa oras na iyon, talagang mapipilitin sila sa isang dead end. Bilang pangkalahatang tagapamahala ng kumpanya, hindi lamang mapanood ni Ben ang pagdating ng kumpanya sa ganoong antas. Ang Shalom Technology ay isang bagay na pinaghirapan ni Thomas para makabalik. Kung napahamak ito sa ilalim ng kanyang mga kamay, paano siya babalik at haharap kay Thomas? Lumipas man ang 100 taon, mahihiya pa rin siyang harapin si Scott sa impyerno. Kaya naman kinailangan niyang magnganga ang kanyang mga ngipin at magtiis. Kinailangan ng matanda na tiisin ang sakit sa kanyang puso at pigilin ang sakit na luha. Nagpasya siyang pumayag sa desisyon ni Makel. Sa kritikal na sandali na iyon, bumukas ang pinto sa guest reception room ng may langit-ngit. Sabay silang napatingin sa pinto at nakita si Thomas na nakatayo roon na may nakaka-relax na ngiti. Sino ka? Sinong nagpapasok sa'yo? Itinuring na ni Makel ang sarili bilang amo ng lugar. Walang pakialam na sinabi ni Thomas, "Ako si Thomas Mayo, ang CEO ng Shalom Technology. Na-delay ako dahil sa ilang bagay ngayon lang." Paumanhin ko. Habang nagsasalita siya, umupo siya sa tapat ni Makel. Naiinip na sabi ni Makel, "Anong problema sa kumpanya mo? Kahit dumating ang isang taong kasing halaga ko, hindi mo ako tinanggap ng mainit. Isa-isa mo pa akong binati ng mga tao mo. Napaka-absurd." Ngumiti si Thomas. "I'm really sorry. May nangyari talaga." Napalingon siya at nagtanong, "Nga pala, nabalitaan ko na empleyado ka ng Bureau of Industry and Commerce. Nagtataka ako kung bakit ka pumunta sa Shalom Technology sa oras na ito." Sinipal ni Makel ang upuan sa tabi niya. Hindi siya masaya. Nagsayang ba siya ng hininga sa pagsasabi ng lahat ng mga bagay na iyon ngayon lang? Tinuro niya si Ben. "Ikaw. Sabihin mo sa kanya." Bumantong hininga si Ben at sinabi ang lahat ng nangyari kanina. Iminungkahi din niya ang kanyang mga saloobin ng maingat. Sumang-ayon kay Makel at huwag magdulot ng kabuluhan. "Okay, naiintindihan ko." Tumanggaw si Thomas at tumingin kay Makel. Kalmado niyang tanong, "Makel Edinger, alam ba ng pamilya mo na ganito ka, kamangha-mangha?" Galit na galit si Makel. "Anong meron sa tono na iyan?" Mahinahong sinabi ni Thomas, "Huwag kang magalit. Nagtatanong lang naman ako. Kung alam ng iyong pangatlong tiyuhin na ginamit mo ang kanyang pangalan para iligaw ang publiko at magpanggap na ikaw ang tagapamahala ng Bureau of Industry and Commerce pati na rin ang pagbabanta ng mga banay na industriya, ano ang iisipin niya?" Kabanata 630. Pagkasabi ng mga iyon ay agad na umasim ang ekspresyon ni Makel. Sa katunayan, nagsimula siyang nauutal. Anong sinasabi mo? Nagpapatupad ako ng batas para sa kapakanan ng publiko, at lumalakad ako ng nakataas ang ulo. Tigilan mo na ang paggamit sa pangatlong tiyuhin ko para takutin ako. Sinabi ko na sa iyo ang lahat ng malinaw. Kung hindi mo ako bibigyan ng kasiyasyang sagot ngayon, hindi ako magiging mabait sa iyo. Mapapalaya ka lang kung isara ang iyong kumpanya. Kaya kung magpasa ng hatol sa iyo at mabulok ka sa kulungan. Ngumiti si Thomas at umiling. Mas kalmado siya at mas tahimik siya, nabawasan ang kumpiyansa ni Makel. "Anong pinagtatawanan mo?
Sa tingin mo ba nagbibiro ako? Sinabi ni Thomas, magpasa ng isang pangungusap. Nabulok sa kulungan. Sibilyan ka lang. Saan ka nakakuha ng awtoridad na gawin ito? Kahit manager ka ng Bureau of Industry and Commerce, wala kang awtoridad na parusahan ang iba, di ba? Ni hindi mo alam ang distribusyon ng trabaho para sa mga kawani mula sa gobyerno. Kaya anong kon ang sinusubukan mong i-pull off dito? Natagpuan ni Mikel ang kanyang sarili sa isang kaayla-hilakbot na pag-aayos dahil kay Thomas. Sa katunayan, bukod sa pagiging pamangkin ni Easton Edinger, na siyang direktor ng Koanihan ng Industriya at Komersyo, wala siyang iba. Kalimutan ang tungkol sa pagtatrabaho sa Bureau of Industry and Commerce, mabibilang sa isang banda ang dami ng beses na dumaan sa pintuan ng Bureau. Siya ay isang walang hiyang hooligan na ginamit ang reputasyon ng kanyang ikatlong tiyuhin para manloko ng mga tao. Sa kasamaang palad, hindi nahulog si Thomas sa kanyang mga trick. Ang naging sanhi ng karagdagang kawalan ng pag-asa kay Mikel ay nang pumalakpak si Thomas sa kanyang mga kamay at sumigaw ng malakas. Director Edinger, ngayon mo lang siguro narinig ang sinabi niya. Direktor Edinger, natigilan muna si Mikel bago siya tumawa. Thomas, mayroon ka bang ilang mga tornilyo sa iyong ulo? Gusto mo ba akong takutin? Sino sa tingin mo ang pangatlong tiyuhin ko, at sino ka sa tingin mo? Ang pangatlong tiyuhin ko ay isang pinarangalan na panauhin na hindi mo magagawang imbitahan sa iyong kumpanya kahit na magpadala ka ng limousine upang kunin siya. Itigil ang pagpapanggap. Hintayin mo na lang ang iyong pagkasira. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang seryosong boses ang naglakbay sa silid. Bastos ka. Sapat na ang dalawang salitang iyon para maging halaya ang mga binti ni Mikel. Muntik na siyang mahulog sa kinauupuan niya. Masyadong pamilyar ang boses at tono na iyon. Pag-aari iyon ng kanyang ikatlong tiyuhin, si Easton Edinger. Walang duda tungkol dito. Siya ba talaga to? Ayaw maniwala ni Mikel. Na may huling katiting na pag-asa sa kanya, tumingin siya sa direksyon ng pinto, at nakita niya ang taong pinakakinatatakutan niya. Tito Easton, nakatayo sa pintuan ng guest reception room ang director ng Bureau of Industry and Commerce at nakatitig kay Mikel. Nag-aapoy ang kanyang mga mata. Nang sabihin ni Mikel ang kanyang pagkakakilanlan, si Thomas ay lihim na nagpadala ng mensahe kay Samson at pinapunte si Easton. At walang paraan si Easton na maglalakas loob kapag nakatanggap siya ng mga utos mula sa general manager. Nagmamadali siyang lumapit. Sa sandaling dumating siya, dinala siya ni Thomas sa katabing silid. Sa simula, si Easton ay nasa dilim, ngunit iyon ay hanggang sa marinig niya ang boses ni Mikel at ang mga bagay na sinabi niya na nagbabanta sa Shalom Technology. Sa isang iglap, namutla ang kanyang mukha. Ang pagbabante sa Shalom Technology ay nagbabanta kay Thomas, ang CEO. Gaano man karaming buhay ang mayroon siya, hindi ito sapat sa puntong ito. Medyo awkward ang pakiramdam ni Mikel, pero gusto pa rin niyang ipaglaban ang huling pagkakataon. Pinilit niyang ngumiti at sinabing, Tito Easton, dumating ka sa tamang oras. Nalaman kong may mga problema sa inventaryo ng kumpanyang ito. Sila ay nasa ilalim ng hinala para sa pagtaas ng mga presyo at paghagis sa merkado sa kabuluhan. Iminumungkahi ko, pero bago pa siya matapos, lumapit si Easton at sinampal siya. Sampal. Sinampal ng malakas si Mikel kaya napahiga siya sa sahig. Tinakpan niya ng kamay ang bibig at tinitigan si Easton. Tito Easton, anong ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? Paparusahan kita para sa katarungan ngayon at tuturuan kita ng leksyon, mapangahas kang prat. Hinubad ni Easton ang kanyang sapatos at sinimulang hampasin si Mikel. Mukha talaga siyang disappointed. Maraming salamat po. God bless. I love you, mahal.